Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabban liman ihtada. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tapos ang exam niyo kay Sheikh Kay Sheikh Jamil? Kasi I was expecting na di pa tapos, kaya nagpahuli ako. Then, alhamdulillah. So, ano yung naabutan ninyo? Kasi last week, hindi tayo nag-discuss. Yung mga diniscuss lamang sa mga last week sa room ko, yung general information or general knowledge. But prior to that week, ay nag-discuss kami ng tatlong topic na bahagi ng Al-Ma'ul Musta'mal. At diniscuss namin yung Al-Ma'ul Musta'mal, which used for mustahab in purification o mustahab acts of purification. Tapos namin discuss yan, panoorin ng YouTube. Then water used for cooling in general cleanliness. Nandyan sa PDF ninyo, right? Water used for cooling, water used for dipping one's hand in after waking, at yung mga sub-issues na may kaugnayan sa issue na ito. And sa pagkakataon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, let's talk about water used to remove najasa in one of its properties changes. No? Itong Al-Ma'ul Musta'mal fi izalatin najasa wa taghayyara ahadu awsafihi. Nang ibig sabihin, ang tubig na musta'mal sa pagtanggal ng najasa, at ang isa sa mga katangian nito ay nagbago. Ano yung katangian na pinag-usapan? Anong katangian ng ano? Katangian ng tubig. Okay? So tulad ng sinabi natin, ano bang pagkakaunawa ninyo kapag sinabi nating Al-Ma'ul Musta'mal, used water? Ano bang ibig sabihin? Sino ba ang kaya mag-elaborate? Yung Okay? yung pinabuduhan. Pinabuduhan? Wudu lang ba? Pinagligo. Okay, pinagbuduhan o pinagliguan. Tapos? Yung ba yung natitira doon sa pangwudu o pangagusol? So, agree ba kayo sa sinabi niya? Sabi niya, yun yung mga natitirang tubig na ginamit sa pagwudu at paggusol at gagamitin mo ulit sa pagwudu at paggusol. Yun ba yun? Hindi daw yun. Yes, go ahead. Nasakop sa alin? Dapat detalyado, dapat kuha yung punto. Nasakop sa alin? Okay, elaborate. Yes, lahat. Kahit lang ito, pag uminom ka, used water ang tawag. But we're talking about the used water regarding sa tahara. Aywa? No, yun dapat yun. Yun ang punto doon. Yun yung tubig na dumaloy or tumatagaktak. Okay? Tumatagaktak na tubig sa bahagi ng iyong katawan na sanhi ng pagwuwudu mo o paggugusol mo. At ito ay isasalop mo at gagamitin mo ulit sa pagwudu at paggusol. Yun yung tinutukoy dito na Al-Musta'mal. Na sa mga bago na hindi pa na sino yung bagong pasok dito? Sino yung bagong pasok? Si Coach. Si Coach ba? Okay? Sino pa? Lahat ba sila ay na-hazing na? Yung mga bago? Okay. Okay, mga kapatid. Sulitin po natin na sa mga bago, pag sinabi natin used water or literally, ang ibig sabihin ng used water, gamit na tubig. O tubig na nagamit. Sa Arabic, Al-Ma'ul Musta'mal. Pag pinag-usapan natin ang used water na may kaugnayan sa subject ng tahara, hindi yung natitirang tubig na pinaggamitan natin. Hindi yun. Kundi yun yung tubig na dumaloy, tumatagaktak mula sa iyong katawan, na sanhi ng yung pagwudu at paggusol. At sasalupin mo ito, gamit ang timbawan naman, at yung nasalop mo, mula doon sa tumatagakdak sa bahagi ng iyong katawan, yun yung gagamitin mo ulit sa pangwudu at panggusol. You know? Yun yung tinatawag na used water. Okay? Ha? Ilang beses pwede mong gamitin? It's up to you kung saan ka masaya, Ged. No? Suportahan ta ka. You know?
So yun yung ating now. Of course, maraming sub-issues dito. Nakuha na natin yung, kasi panglimang bahagi na to eh. So 5.4 na mga sub-issues. Ngayon naman, di-discuss natin ngayon yung tubig na musta'mal sa pagtanggal ng najasa. Linaw? At ang isa sa mga katangian nito ay nagbabago. Linaw? Sa pagtanggal, nagbabago. So ibig sabihin, ganito yung ano niya, i-portray natin yan. Ulitin natin ha. Water used to remove najasa and one of its properties changes. So ang tinutukoy na properties changes dito, yung properties ng tubig na bago. Ano ba yung properties ng tubig na nabago? Ano yun? It's about the color of the water. Okay, smell and taste of the water. Okay? So yun yung properties ng tubig. Okay? So one of its properties na bago daw. So kung halimbawa, ganito yung ano niya na, use water to remove najasa. Mayroon kang najasa, mayroon kang dumi. Let's say, for example, either sa katawan mo yung tinatawag na dumi. Okay? Malinaw? So ngayon, ang gagawin mo ngayon ay lilinisin mo yun. Hugasan mo. Tapos, yung tubig na yun, sasalupin mo. Okay? Tapos, nung nasalop na yung tubig, yung properties na yun, one of its properties na bago. Maaari pa bang gamitin yun sa paghudo o paghugas o paglinis? No, sagot na yun. Depende na dumi. Depende. No, tandaan natin mga kapatid na, yung sagot na depende sa dumi, hindi yun yung tamang sagot. Kasi napakailaw sa yun ang pinakaano doon eh, yung changes ng properties. Marami man ang tubig, makunti yung tubig, pero kung nabago yung properties nito, alas. You know? Yan, yun yung dahil natin tatandaan natin, yun yung pinaka-principle. Yan yung pinaka-principle ng tubig mga kapatid, kung paano natin gamitin sa paglinis natin. Pag nabago yung one of its properties, ibang usapan yan. Okay, kasi kapag hindi nabago yung properties ito, mananatili itong dalisay. No issue for that. Okay, nagiging issue kapag nabago ang isa sa mga karakter o mga properties ng tubig. Kasi yun ang napakahalaga. Okay? Kasi alam natin yung karakter, alam natin yung original na properties ng tubig. Diba? Malinis siya. At the same time, no, colorless, tasteless, odorless. Diba? Okay? Waterless. So yun yung yun ang original na properties ng tubig. Yun yung original. At yung original ito kadalisayan. Malinaw? At kapag nabago ito, may iba yung issue. Matik na yan. Okay? So may iba yung tinatawag na issue. Either it is a fall under the category of najis or matanajis. Malinaw? So parang tao lang din yan eh. Di ba? Pag nabago yung karakter ng isang tao, iba na. No, mutanajis na siya. Okay? So yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, ang tubig na musta'mal, so nakasaad sa inyong tinatawag na PDF, water used to remove water that has been used to remove some najasa, and due to this one of its properties changes, is considered to be najas. Okay? Is considered to be najas. Consensus has been quoted over this matter by An-Nawawi, Ibn Qudama at Al-Iraqi. So malinaw po yan, no? Ang tubig na musta'mal sa pagtanggal ng ilang najasa, at dahil dito ang isa sa mga katangian nito ay nagbago, ay itinuturing na najis. So the rule is, okay, najis. Simply because, bakit? Kasi nabago yung properties. Kaya pag tinanong kayo, bakit naging najasa yung tubig? Bakit? Kasi nabago yung properties. Hindi, pag sinagot mo naging najasa yung tubig kasi may pumatak na najasa, no. That's not enough. Okay? Hindi, incorrect yan. Incomplete yung tinatawag na yung sagot. Hindi wise answer, kumbaga. Linaw?
So, ang tumpak na kasagutan, nabago siya, naging najasa siya kasi nabago yung tinatawag na properties. Sa pamamagitan ng paglagay o pagkaroon ng najasa. Linaw? Kasi tandaan natin na hindi lahat ng pag nabago ng property, it doesn't matter na najasa agad na siya. Kasi may mga nabago yung properties dahil sa pagkahalo ng mga bagay-bagay na hindi najasa. Halimbawa, tubig, plain water, tapos sinaluan mo ng juice. Diba? So, nabago yung lasa, yung kulay, at saka yung tinatawag na amoy. Walang duda. So, najis ba siya? Hindi. Okay, tahir pa rin siya kasi yung elements na nakahalo rito ay hindi najis, kundi tahir. So, kailangan complete at saka, kumbaga ay kompleto at saka tumpak yung kasagutan. Kasi ang fiqh ay specific. Ang fiqh ay specific, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. So, bilang batayan sa bagay na ito, mga kapatid, walang duda, ito ay naging najasa ito because ito ay hatol ng ijma. Ijma, ito ay tinatawag na ijma. Anong ijma? Ibig sabihin, consensus of the scholars. Pinagkasunduan ng mga ulama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ang ijma ay sinipi sa bagay na ito ni Imam Nawawi, Ibn Qudama at Al-Iraqi. Okay, so sinabi ni Imam Nawawi rahimahullah bilang komento po niya, sinabi niya kung ito ay humiwalay at nagbago, kung gayon ito ay marumi ayon sa ijma ng mga kamusliman, maging ang lasa, kulay o amoy nito ay nagbago at kung ang pagbabago ay maliit man o malaki. Ibig sabihin, regardless kung ang pagbabago ay maliit o malaki, ang mahalaga ito ay nagbago ang properties nito. At ganyan sinabi ni Ibn Qudama, ang pinaghihiwalay sa paghuhugas ng karumihan ay nahahati sa tatlong kategorya. Isa sa mga ito ay ang paghihiwalay at pagbabago nito, kaya ito ay marumi sa pamamagitan ng ijma, sapagkat ito ay binago ng karumihan, kaya ito ay marumi. Ayon kay Sheikh Uthaymin, o ayon kay Al-Iraqi rahimahullah, kung ito ay nagbago, ibig sabihin dahil sa daming hinugasan, kung gayon ito ay marumi ayon sa ijma. So, ang mahalaga, ito ay ijma ng mga ulama. Okay. Gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Now, let's talk about 5.6 na tayo. Now, sunod na issue, baliktarin natin. Okay? So, baliktarin natin yung tinatawag na issue. Water is used to remove najasa. Okay? Water is used to remove najasa. So, balik pagdating dito. And, okay, none of its properties change. Okay. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-ma'ul mustamal fi izalatil najasa walam yataghayyar ahadu awsafihi. Sa pagkakataon na ito, ang tubig na gamit sa pagtanggal ng najasa at wala sa mga katangian nito ang nagbabago. So kanina, may nagbago. Pero ngayon, hindi nagbago. So anong hatol? Tahir. Okay. Let us analyze. So water that has been used to remove some najasa, and despite this, none of its properties change, is considered to be purifying. This is the opposition of the Malikis, an opinion among the Shafi'is, the verdicts given by some of the Salaf, and the position held by Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, and Ibn Uthaymin. So hindi siya ijma. Okay? So ang tubig na musta'mal sa pagtanggal ng ilang najasa at sa kabila nito ay walang nagbabago sa mga katangian ng tubig, ay itinuturing na tahur. Okay? Tinuturing na, tinatawag na tahur. So dito, ang rules na ito ay tahur. Anong tahur? Pure or dalifa. Pure, dalisay, malinis. Yan ang ibig sabihin ng tahur. Okay? At pag sinabing tahur, according sa karamihan, some of the scholars, pag sinabing tahur, the same ay mutatahir. Yes, pag sinabing tahur, malinis siya. Kaya naman, pwedeng panglinis itself at pwedeng panglinis sa ibang bagay. You know? Okay.
So ito yung posisyon ng mga Malikiya, opinion ng mga Shafi'iyya, hatol na ibinigay ng ilan sa mga salaf, at posisyon na hinawakan ni Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim at Ibn Uthaymin. Kayo na yun? Sinong posisyon yun? Malikiya. Okay? Check natin. Shafi'iyya. Okay? At sa ilang mga salaf. Kay Ibn Taymiyyah. Kay Ibn Qayyim. Wala si Ibn Qayyim dito. Ilista natin si Ibn Al-Qayyim. Magdag. Si Ibn Qayyim ay estudyante ni Ibn Taymiyyah. You know? At Sheikh Uthaymin, rahimahullah. So wala dito yung Hanafiya, Hanabila, at saka Zahiriya. Sabihin, hindi ito consensus ng mga ulama. Hindi siya ijma. Okay, but of course, yung ating piniling opinion, yun ang pinaka-correct at pinakamatimbang na opinion. Sa tuwing mayroong khilaf, tandaan natin, sa subject natin, sa tuwing mayroong di pagkakasalungatan yung mga fuqaha, yung mga scholar, ang ating babanggitin lamang yung correct opinion o kay mabigat na opinion o mas matimbang na opinion. You know? Okay, mga kapatid, now, mayroong sinabi si Ibn Qayyim rahimahullah. Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, ang tamang opinion o ang tamang pananaw ay ang implikasyon ng kiyas ay ang tubig ay hindi marumi maliban sa pagbabago. At kung ito ay magbabago sa lugar ng paglilinis, ito ay marumi rin. At sa kalagayan ng pagbabago ng tubig ay hindi naalis ang dumi, bagkus sa babawasan lamang ito. At ang kinakailangang pagtanggal o pag-alis ng dumi ay hindi mangyayari maliban kung walang pagbabago. At ito ang kiyas sa lahat ng likido. Ang karumihan ay nagiging dalisay kung ito ay natunaw sa tubig at walang kulay, lasa o amoy na makikita rito, sila ay kabilang sa mga mabubuting bagay o tayyibat at hindi khaba'ith o masama o tinatawag na marumi. But anyway, so medyo mahaba na yung mga paliwaan ng mga ano. Ang mahalaga, sabi nila ito ay tinatawag na tahur, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kasi bakit? Kasi once na kapag alam natin, kapag hinugasan mo yung dumi, tapos yung dumi yung hinugasan mo, tapos alam mo, baka sa mga bago, bakit ba kailangang i-discuss yan? Kasi sa ating panahon, medyo mayabong at saka masagana ang tubig. Pero sa ibang mga lugar, ay walang tubig. At kinakailangan gumawa ng paraan para makatipid sa tubig. At isa yun sa mga pamamaraan. No? Para sa ganun, in order to survive, ika nga sa kanilang buhay. You know? So, halimbawa, walang ulan, walang patak ng ulan, walang ilog. May hayop. Walang, May hayop. Anong kinalaman sa hayop doon sa tubig? May tubig yung hayop? Napakahalaga niya. Napakatalino mo talaga, kapatid mo. Pero now in fairness, anong hayop ang mayroong dalada ng tubig? Camel. O paano kung walang camel? Okay. So ito ay tinatawag ng najis, ito ay natahir. Anong katibayan mula sa Quran? No, kung saan ito'y pangkalahatang pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Anfal, chapter 25, verse 48. So ang patayan ay? Okay? That's the proof, ika nga. Ang sabi ng Allah, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. At ibinaba para sa inyo ang tubig ulan mula sa ulap upang linisin kayo mula sa pisikal na karumihan. So ang mahalaga, lahat ng tubig, especially yung tubig na galing sa ulap o galing sa itaas, ito ay dalisay. Ito'y pangkalahatang patunay. At hindi natin pwedeng alisin yun maliban lamang kung may batayan. Okay? Pangalawa, mula sa sunnah, mula sa authority ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sinabi niya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un. Yan ay pangkalahatang dalil o proof. Ang tubig ay tahur at walang mapagpaparumi rito maliban lamang kung ito ay may katibayan. So ang tubig ay hindi lumilihis mula sa paglalarawang ito maliban ng may katiyakan mula sa katibayan mula sa Sharia o mula sa diwa ng isa sa mga paglarawan nito ay nabago. So ibig sabihin, ito yung sa principle ng Islam, I would like to educate you about the proof, no? Paano gamitin yung proof, mga kapatid. Okay? Tandaan natin, lagi natin sinasabi, kapag gumagamit tayo ng proof, you know, ay kinakailangan, wala yung pang-spray.
Okay. We have a general proof, no? Lagi natin sinasabi yan. We have a general proof. Meron tayong pangkalahatang proof. And we have a specific or particular proof. Malinaw? Okay. So sa Sharia, kung wala kang specific particular proof para sa isang issue, babalik ka lagi sa general proof, pangkalahatan. Kasi yun yung foundation. Okay, mayroon kang proof. Meron din siyang proof. Yung proof nito ay sila ay nagkabanggaan. Medyo sa tingin mo ay sila ay kumbaga ay contradiction. No? Halimbawa, pinanghawakan niya is pangkalahatang proof. Sa kanila sa side ito is particular proof. Para sa isang specific na issue. Tapos ngayon, yung proof na yon, kung titingnan mo, sila ay contradiction. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tanda, pero parehong proof yun at parehong authentic. Tandaan na, parehong authentic yun. Pareho siyang mapapanaligan. Walang duda, pag sinabing Quran, hindi mo pwede question yun na, hindi yan. Questionable yung Quran, hindi pwede yun. Sa hadith naman, may issue. O, titignan natin kung authentic ba o hindi. Okay, napatunayan, authentic yun. Okay, so halimbawa, general proof authentic, specific proof of particular proof ay authentic. Nagkabanggaan sila. Ang tanong dito ngayon, pwede mo bang i-deny yung isa? At kunin yung isa? Kukunin pa rin. Kukunin. Contradiction nga. Authentic sabi niyo. Oo nga, authentic nga. Lahat authentic. Kasi hindi mo sumahayon doon mas marami. Alin din yung mas marami? Kung sino sumahayon mas marami sa general proof o sa... Tandaan natin, hindi lahat ng, ito yung principle hindi porke marami ang umaanib ay totoo. Yes. Even sa usapin ng fiqh, hindi lahat na porke marami ang side ng mga madhab sa issue na ito dahil sa ay doon na tayo. We have to look the evidence, not the numbers. Not the numbers of the followers, not the numbers of the madhab. We have to look always the evidence. Okay? Kahit halimbawa, di ba, actually yung pagkuha na hindi porke hindi sa tagumpay o sa pagiging tinatawag na totoo ay hindi nasusukat dahil sa dami. Nasa Quran yan. Ano sabi ng Allah sa Quran? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Sa labanan. Ilan na ba yung natatalong? Ilan na ba yung mga maraming bilang na nalulupig natatalo sa pamagitan lamang ng kakaunting bilang? Dahil bakit ang tagumpay ay mula sa Allah? Di ba? Look at Ghazwatul Badar. Ilan ang bilang nila against all odds? Outnumbered yung mga Muslim. Hundreds of thousands versus thousands. Pero anong kinalagyan ng mga musyrik? So hindi natin titingnan yung tagumpay. Okay? Hindi natin titingnan yung pagiging tinatawag na tama doon sa marami ang bilang. Kundi sa usapin na ito, you have to look at the evidence. Now, here comes the issue. General proof of specific proof. Pareho silang authentic. Based on... Okay. Specific. Okay, good. Ang principle, kapag nagkabanggaan ang dalawang proof, general proof against the specific proof, para lamang sa isang issue, okay? Alinaw, huwag mong pabulaanan ang tinatawag na general. Kunin mo lamang ang specific. Yan yung nakalagay sa Sharia na, idha ta'arada bayna al-'am wal-khas, okay, fayukhadu al-khas ala al-'am. Iyon ang tinatawag na ano. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagkakasalungatan sa pruweba para sa isang issue, sa pagitan ng pangkalahatang pruweba at laban sa specific na pruweba, ay lagi mong kukunin yung tinatawag na specific. Subalit kung walang specific, lagi mong babalikan ang general proof. Okay? Go ahead. Kung pili natin i-apply na yung tinatawag na logic. How? Kasi baga ang logic, baga ni corrective investigation. Okay, good. Walang kasamatan. Tandaan natin, di mo pwedeng unahin kunin yung logic kung meron namang nas. La yuqaddam, okay?
an-nakal ala al-aqal. La yuqaddam al-aqal anil nakal. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin yung logical, yung pangkaunawa ng isang tao, kung mayroon namang tinatawag na textual proof. Tandaan po natin yan. Diyan nasisira yung akida ng mga Sufiya, akida ng mga Mu'tazila, akida ng mga tinatawag na Maturidiyya, akida ng mga Asy'ariyya. Kasi inuuna nila yung kanilang tinatawag na pangunawa laban doon sa kung ano yung nakasaad sa teksto. Nino? Malinaw na ang text, tapos kukunin mo pa rin yung understanding mo. Dahil dito, halimbawa, sasabi sa usaping akida, halimbawa, malinaw ang sabi ng ilan ng Allah may kamay. Ay, ayoko maniwala ng Allah may kamay. Kasi paano mong problema yung kapag may kamay ang Allah, Panginoon? Parang hinahalin tulad natin. Malinaw mismo, ang Allah may kamay, anong problema mo? Siya mismo nagsabi ng Allah may kamay, pero huwag mong ilarawan na siya yung kanyang kamay, kasi naman niya ilarawan eh. Pero yung pabubulaanan mo na ang Allah may kamay, delikado ka kasi ang Allah mismo nagsabi na meron siyang kamay. So, wag mong kunin, wag mong i-priority at i-prefer yung knowledge, yung logic mo, yung utak mo, yung isip mo against doon sa malinaw na teksto. You know? So, ganun yung mga kapatid. So, hindi mo pwede. Sa ganitong kalagayan, pwede lamang yung tinatawag na logical, yung kiyas, okay? Kiyas, kung walang available na sabihin natin, walang available na proof ng Quran sa Sunnah, walang tinatawag na ijma, pwede mong gamitin yung kiyas. You know? Provided na may mga substantial, substantial proof o circumstantial proof. Okay? Okay, sabi natin karina. Okay, sa ibang mga bagay na nagpapahiwatig. No? Nakabilang katibayan sa bagay na ito. Okay. So, yun yung mga kapatid, no? Sa Sunnah, so pagdating sa issue na ito, walang duda, pangkalahatan, nagiging tahir siya, kasi nga pangkalahatang pruweba ng tubig ay malinis. At wala tayong batayan upang maging marumi ito. Sa authority ni Anas bin Malik, radiyallahu anhu, sinabi ng Allah, anna Arabiyan bala fil masjid, faqama ilayhi ba'dul qawm, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'u wala tuzrimu, qala falamma faragh, da'a bidaluin min ma'in, fasabbahu alayhi. Isang badu, alam mo yung badu? Yung badu, yung mga nakatira sa disyerto, yung mga lagalag. Yung mga Arabo na walang, uncivilized. Ang tawag sa kanila dito is badu. Mga nomad Arab. So isang badu ang umihi sa masjid. Alam niyo yung kwento na ito? Yes. Masjid sa Madinah Nabawi. Di ba? Nandun ang Prophet Sallam, nandun yung mga sahaba niya, nandun si Abu Bakar Siddiq na talagang mahigpit, na lahat ng kanyang hatol ay pugot ulo. Ang sino mang nagkamali, sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas biglang dumating yung badu na ito at umihi doon sa masjid. Now, kung kayo ang nasa kalagayan na yun, ano yung maging reaction ninyo? Ay talaga. Anong oras? Sa taas o sa baba? Okay. So, yun. Yung nangyari yung mga kapatid, subhanallah. I mean, a normal reaction should be like that. Okay? Subalit, ang reaction Prophet Sallam is, iba doon mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? Ang ilan sa mga tao ay tumayo. Tumayo yung mga, nag-react yung mga tao, gaya ng pag-react ninyo. No? Tumayo ang ilan sa mga tao upang pagsabihan siya, upang hadlangan siya sa paggawa nito. Subalit, nung nakita ito ng Propeta Muhammad sallam, siya'y nagsabi, hayaan niyo siya. Pabayaan niyo siya. Okay? I mean, sa isang normal na ganun ang Propeta sallam, pinabayaan lang yung tao umihi sa loob ng masjid. Diba? I mean, sa ating mga medyo mapusok, yung damdamin, ay talagang tudas na yun. Eh, tayo nga nagaganyan lang sa basketball, di ba? Nagre-react na. Di ba? Nasapak lang sa ulo nang di sinasadya, akala mo sinasadya. Natapilok lang, di ba? Halos gumuho ng mundo. Di ba? So, di na umatin kasi nag-emote. Di ba? Subhanallah. Pero dito masjid ang pinag-usapan, umihi sa loob ng masjid. I mean, subhanallah. Normal na siguro talaga magagalit talaga tayo, mga kapatid. Pero even the leaders, ika nga pag nakita yun, kalag ka rin yan palabas. Pero look at the wisdom of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakahirap i-acquire ng karamihan sa atin. Now, pinag-aralan ng mga fuqaha yung senaryo na ito, kung bakit ganun ang reaction ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ano yung, kasi tandaan natin, every words of the prophet, every actions of the prophet has wisdom. Merong wisdom yan kung bakit niya ginawa yan at kung bakit niya sinabi yun. At walang sino man ang kayang unawain ito maliban lamang sa may pangunawa. Okay? Maliban lamang sa binigyan ng Allah ng tinatawag na kaalaman. So sinabi ng mga fuqaha, napakagandang ginawa ng Prophet Sallam. Kasi bakit? Ito ay nagbibigay ng benepisyo sa larangan ng medisina, pangkalusugang usapin, at pisikal na tinatawag na bahagi ng mga bagay-bagay. Paano? Kasi kung pipigilan yun ng mga sahaba, o pipigilan yun ng Propeta Sallam, hahayaan Propeta Sallam na gambalahin ng mga sahaba o pigilan siya, mas malaki ang problema. Una, ang problema, doon sa senaryo, doon sa tinatawag na lugar. Kasi, alimbawa, wantakin mo, of course, yung mga kapatid, hindi yung mga ganda later lang ano yan, tinuruan sa salam. Pero noong mga panahon na yung bago pa, sa panahon jahiliya, yung mga umihi ng mga gaganong-ganon lang yan. So, mantakin mo, habang umihi yung bado, hindi pa tapos yung ihi, pipigilan mo. Siyempre, kakalat yung tinatawag na dumi. Nasa halip, magstay lamang sa isang lugar. Right? Hindi lamang sa kakalat sa kanyang katawan, kundi sa lugar na yun. So, kapag ganun, mahirap linisin. Di ba? Mahirap siyang tinatawag na linisin. Okay? Kasi kung nakastay lang sa isang lugar, lang natin, madaling linisin yun. Kaya nga, tinuruan agad ang professor paano linisin yun eh. Kaya hayaan. Pangalawa, magkakaroon ng problema sa fisika, sa tinatawag na katawan ng isang tao nung umihi. Kasi bakit kapag napigilan yung ihi na hindi na dapat na ilabas, what do you think mangyayari sa kanyang kalusugan? Di ba? Magkakaroon ng failure sa loob ng kanyang katawan. Okay? Paki-louder nga. Okay? Di ba? So magkakaroon, kahit man tayo mga kapatid, di ba? Pag napigilan yung tinatawag na ihi, walang duda, kahit sino. Nasasaktan siya. Di ba? Nagkakaroon siya ng failure sa bahagi ng kanyang katawan. Kaya nga, ang Prophet Sallam, dahil sa kanyang wisdom, dahil alam niya, subhanallah, lahat ng kanyang kilos ay mayroong tinatawag na aral at mayroong kabutihan, lahat ng kanyang mando ay may kabutihan, ay walang duda, pinigilan niya yung mga sahaba na gawin niya. Napigilan yung tinatawag na Arabo. Di ba? Kasi yun ang right way. Yun ang pinaka-suitable at pinaka-advantage at pinaka-mabuting paraan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya sabi niya, huwag niyo siyang gambalain. Hayaan niyo siya hanggang sa Kasi unang-una, baka hindi niya alam na yun ay masjid. Bado siya wala siya, uneducated siya ba? Wala siyang alam. Kaya ang isang walang alam sa mga ilang mga issue, mga kapatid, ay kumbaga excused. Excuse siya sa Sharia, excuse siya kapag hindi niya alam ang isang tinatawag na ang isang batas. No? Pero hindi habang buhay na excuse ka, namangmang ka. Ano mafi ma'lum? Alatul mafi ma'lum? Kam sana anta? Anta mafi ma'lum kam sana? Subhanallah. Di ba? Kasi bakit? Kasi may ilang mga pilosopo ba? Kasi takot kasi ako baka parusahan ako ng Allah. Mas maganda nang manatiling mangmang. Astaghfirullahal azim. Pag delikado ka at doon ka sisingilin ng Allah sa pagpagiging pabaya mo sa iyong pananampalataya, sa pag-acquire mo ng kaalaman samantalang may kakayahan ka. Okay? At siya, yung tagapagsalaysay ay nagsabi, at nang siya ay matapos, ang Prophet Sallam ay humingi ng isang balde ng tubig at binuhusan ito. Okay, sabihin, buhusan nyo yung tinatawag na ihi niya. So, tinuruan tayo, sa hadith na ito, tinuruan tayo ng pamamaraan ng paglinis ng dumi kung nakalagay doon sa isang specific na location. Anong location na ito? Lupa. Lupa. At alam natin, ang lupa, ina-absorb niya yung liquid. Na kung kaya, narapat ang paglinis ito sa pamamagitan ng pagbuhos. Malinaw? Okay. Kasi magkaiba yung, halimbawa, kapag halimbawa, yung hindi lupa, halimbawa, siminto, magkaiba yung pamamaraan ng paglinis. Kasi hindi man napipenetrate ng siminto yung yung liquid eh. So, ibang pamamaraan yun.
Samantalang dito lupa, ay sapat na yung pagbuhos, ang upang sa ganun ay mapenetrate at mahigop, no, ng lupa ang tinatawag na anumang likido. Malinaw? Then, isa pa sa mga aral maaaring sa hadith ay tumakapal sa panampalatayang Islam, na isalaysay sa ibang dugtong ng pangyayari, nakasaad yan sa ibang mga tinatawag na likom ng hadith. Gusto nyo malaman yung ano nangyari sa Arabo na yun? Yes, of course. Okay. Ang nangyari mga kapatid, so siyempre, nung nakita yun, naobserbahan yun ng badu, nakita niya yung ugali ng Propeta Sallam, kung gaano ka smooth, kung gaano magparaya, kung gaano, alam mo yun, kung gaano kabuti. Against doon sa mga sahaba, na talagang yung mga mata nanglilisik, dahil gusto siyang saktan, gustong manakit, no? Yung mga sahaba. Okay? Kaya nga, sa ibang tradisyon, Ya Rasulullah, da'ani udrab anaqah. Sabi niya, Ya Rasulullah, pahintulutan mo ako ngayon, tagain ko yung kanyang liig. Sabi niya, wala makatab. Ya, subhanallah, mga kapatid, sahaba na mismo yung mga yana. Okay? And yet, no, pagdating minsan sa tinatawag na pagtitimpi, kulang sila. Di ba, how come na tayo, subhanallah? Kaya huwag tayong, yung mga kapatid natin, no, subhanallah. Kaya, kunting paalala lang naman. Okay? Sa bar. Kaya hindi may iwasan, hindi natin kailangan, kung mayroon talagang hyper, di ba? Hyper sa mga bagay-bagay, nandiyan mga kapatid para magbigay ng paalala. You know? Okay. So yun. Sabi niya, kaya sabi, after narinig yun ng mga ng badu, isang araw, nanalangin siya. Kasi nag-Muslim yung badu eh. Sabi niya, Ya Allah, ya Panginoon ko, kahabagan mo ako at ipasok mo ako sa paraiso kasama yung taong ito. Ang tinutukoy niyang propeta. At wag mong isali yung mga kasamahan niya. Of course, yung kwento na ito, hindi rin tinuturuan ng hukom. Tinuturuan tayo ng ng mga, yung khabar, ang tinatawag na khabar dito, yung tinatawag na ipinaparating sa atin, kung ano yung resulta ng isang gawain kapag hindi mo control at pinapanaig yung emotion mo. Di ba? O tinan mo, di ba? Dahil sa hindi nila control, halos nila control yung kanilang emotion dahil sa galit, so yung ibang tao nakikita ito. Okay? At hindi nagustuhan ng ibang tao yon. Kaya naman, di ba, ikaw ba naman hindi isali sa panalangin naman, di ba? Na hindi makapasa para itong tao lamang ito kasi yun naging mabuti sa akin. Subhanallah. Kaya ano yung asal ito mga kapatid? Subhanallah. Kaya minsan we have to evaluate, yung magiging reaction natin. Kasi may mga nag-observe. May mga tao na kung saan iba yung kanilang pagtingin. Okay? Oo. Di ba? I mean, it's a community standard of reaction kumbaga. Okay? So yun yung kwento mga kapatid. Ang punto mula sa nabanggit na kabanabatayan, kung ang tubig ay magiging marumi sa pamamagitan ng paglilinis sa maruming lugar, kung gayon ang lugar ay magiging marumi. So ito ay dahil ang matitirang basa dito ay naglalaman ng ilan sa pinagbuhusan na ito. Kaya kapag pinasiyahan natin na ang lugar ay dalisay, habang ang basa ay nanatili rito, alam natin na ito ay dalisay dahil hindi napatunayan na ang lupa ay inilipat. Anyway, that is a subject of explanation ng marami, but we'll have no time. Ang mahalaga, ang rules dito mga kapatid ay tahir, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, okay, I think panghuli na. 5.7. Ustad, yung Yes. yung sinasabi, yung kaya mo pa, bro. Ano? Yung adjust pa lahat ng process mo na bago yung display mo na sa yung category. Hindi sa display. Yung 5.5, hindi na bago. Na bago. Bago lahat. No, one of the properties. Sipag talaga daw na ako. Nagayos mo natin ng word eh.
Okay. Atiensa, ikaw ba yan? Okay. Sasayaw ka ng para-para. Okay. Pero maganda, in fairness, maganda yung suot mo, mashallah. Pang summer talaga. Saan si Ekong? Ba't hindi ko nakita si Ekong? Ha? 5 point. Rolling. Of using man's okay. So let's talk about the hukmu tatahuri bi fadlil rajuli. Okay? Ruling of using man's excess for purification. Ano bang ibig sabihin nun mga kapatid, no? Ang hatol sa paggamit ng fadl ng lalaki para sa paglilinis. Ano ba? Now, listen, ang excess na tinutukoy dito mga kapatid, no? Sa Arabic ay fadl. Fadl. Ano bang ibig sabihin ng fadl o exist ng lalaki? Ang tinutukoy dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang fadl o labis dito, which is literally ibig sabihin labis, sobra. Okay? Ay tumutukoy sa tubig na natitira pagkatapos makumpleto ang pagsagawa ng wudu or gusol. Yun yung talaga. Yun yung halimbawa, ito yung tubig. Ito yung baldi, may tubig ito. Tapos kukuha ka lamang dito ng tubig. You know? Pagkatapos yung matitira, yun ang fadl. Okay, malinaw ba yun? Oh, kasi iba yung used water, kasi galing talaga dito ang used water. Samantalang ito, yung natitira, o yung sobrang tubig na ginamit sa wudu or gusol, ang tawag dyan is fadl. Okay, fadl. Ngayon, ang fadl na ito, mga kapatid, ang exist ito ay mula sa lalaki. Ibig sabihin, yung tubig na yung ginamit ng kalalakihan. Naunod sa ito, pwede bang gamitin ito ng babae? Hindi ba? Kaya pati yan sa fiqh, talagang pinag-uusapan. Mamaya naman, sa susunod, balik rin natin. Yung ginamit ng babae, pwede bang gamitin natin? Okay. Yung excess water. O yan, excess water. Ano bang nasa isip mo na sinasabing ang pinag-usapan natin dito, excess water. Yan o. Wag kang sumubra dyan kasi mapapahamak ka. Okay? Pwede yun, kasi hindi naman ginamit ng lalaki. Ha? Hindi naman na sinawsawa ng kamay. Okay? So ito na. Malay mo sinawsaw, hindi mo alam. Okay. So it is permissible to purify oneself with a man's excess water, and this is by agreement of the first call of jurisprudence. Ibig sabihin, 4 na madhab. So ito'y pinahintulutan na linisin ang sarili sa pamagitan ng fadl ng isang tao, ng isang lalaki, at ito ay ayon sa napagkasunduan ng 4 na madhab. Okay, mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, at naiulat na nagkaroon ng ijma tungkol dito. So ito ay batay sa pagpapatuloy ng orihinal na prinsipyo at alituntunin dahil walang tahasang pagbabawal ang nakasaad sa pagsasagawa nito. Ang orihinal na prinsipyo at alituntunin ay kadalisayang hanggang ang kabaligtaran ay naitatag. So ibig sabihin, yun ang orihinal na estado ng tubig. Lahat ng bagay ay malinis, maliban lamang kapag mayroon kang patunay sa kabaligtaran nito. Anong kabaligtaran? Marumi. So pag magiging marumi lamang siya kapag may pruweba ka. So sa Islam, hindi pwede yung haka-haka, sabi-sabi. Hindi po yung daw-daw. Oh. Hindi pwede yung daw, sinabi daw. You know? So kinakailangan mayroon tinatawag na pruweba. Okay? So sinabi ni Imam Nawawi bilang komentaryo, kung tungkol sa paglilinis ng babae sa natitirang tubig ng lalaki, ito ay pinahihintulutan din batay sa ijma. So halimbawa, kapag ang lalaki ay gumamit ng tubig tapos ginamit ito ng babae,
ijma ayon sa ating mga ulama. Napagkasunduan nila ang pagpapahintulot ng lalaki at babae na magsagawa ng paghuhugas sa pamamagitan ng labis sa tubig o fadal ng isang lalaki. Walang masama sa lalaking Muslim na nagsagawa ng paghuhugas sa labis sa tubig na kanyang ginagamit at lahat ng ito ay pinagkasunduan ng mga scholar tungkol sa labis na tubig na ginagamit para sa paghuhugas ng mga kalalakihan. Gayon din, ang paglilinis ng babae sa pamamagitan ng labis sa tubig ng isang lalaki ay pinahihintulutan at ito ay ijma. Sinabi ni Al-Iraqi, gayon din ang paghahatid ni An-Nawawi ng ijma sa pagpapahintulot ng paglilinis ng kanyang sarili na tirang tubig ng lalaki ay kaduda-duda. Tunay na silaysay niya tahawi sa kanyang pagpapaliwanag ng mga kahulugan ng mga athar. Okay, merong comment dito na sinasabi lang ijma, pero may mga ilan sa mga scholar na sumang-ayon. Pero anyway, yan ay, kumbaga, ay hindi na isinaalang-alang pa. Kasi karamihan, halos lahat, isa o dalawa sumalungat, wala itong tinatawag na saysay. Okay, so ito ay tinatawag na pwede mga kapatid ha. The rules is, anong rules? Anong tinatawag na rulings? Ito ay allowed. It's permissible, allowed. Vice versa, no? Yes. Hindi, ano muna tayo sa lalaki? Now, what if kapag ang hatol sa paggamit ng fadal ng babae para sa pagna? Balik rin natin. Okay? Kasi, halimbawa, babae may menstruation. Di ba? May dugo siya. Di ba, ano yun? Tapos pangudo mo. Tapos pangudo mo. Di ba? Ano yung mangyayari doon? Tapos gagawin mo siya. Bakit ba? Asawa mo siya. Ano namang kabit mo? Hindi niyo ba alam na kung pag-usapan ng kalinisan, mas malinis ang pinaka-exaggerate sa kalinisan yung mga Hudyo. Exaggerate sa kalinisan sila. Very sobra-sobra. Bakit mga kapatid? Kasi ang mga Hudyo, kapag ang babae ng mga Hudyo sa kanila, kapag mayroong menstruation, hinihiwalay nila yan. Sinisipit, ina-isolate sa isang lugar at hindi pwedeng lumabas. Hindi pwedeng gamitin ng kanilang ginagamitan ng mga pagkain, mga plato, anuman. Nahahawakan, bawal na bawal sa mga Hudyo yan, sa mga kalalakihan. Kapag merong menstruation ang isa sa mga babae nila. Sobra. Kaya kinukulong nila yung mga kababae nila kapag meron silang buwan ng dalaw. Every month kinukulong. Whereas kapag Christian, pwedeng gamitin sa kanila kapag may menstruation. Pwedeng gamitin nila kasi wala silang rules na wala silang ganung rules. Gamitin mo kung ano mang nais mo, bahala ka dyan. Okay? Yung mga kababayan na pwede lang gamitin. Yung tratong na menstruation nila. Now, here comes the Muslim. Sa Islam, nasa gitna tayo. Hindi tayo exaggerate na kagaya ng mga Hudyo. At hindi rin tayo kagaya ng mga Kristiyano na ginagamit nila kalang kababaihan na sila mayroong menstruation. Nasa gitna tayo. Kaya Islam is a moderate religion. Okay? Kahit nga sa balbas o sa mustache. Sa mga Hudyo, ang mustache nila, inaaya nilang lumago, umahaba. Okay? Umahaba. Hanggang sa ginaganong-ganong pa nila Sa mga Christian, inaahit sinishave nila. Tayo ay tinitrim. Look at the moderation. Di ba? Subhanallah. Okay? Yung mga kapatid sa panampalatayang Islam, 5.8. Ruling. Ito naman. Of using woman's surplus water for purification. Okay. So, kabalik rin natin mga kapatid sa panampalatayang yung issue. No? So, yung hukmo at tatahuri bifadlil mar'ati. Hindi na siya matawag na exist sa surplus sa Di parehas lang, ginamit ang ibang term. Okay. So, nakasaad mga kapatid na it is permissible to purify oneself with a man's it is permissible also for a man to purify himself with a woman's surplus water. This is the position of the majority, Hanafiya, Malikiya, Shafi'i. According to the most correct opinion, a narration among the Hanbalis chosen by Ibn Aqil, and is also the choice of Ibn al-Mundhir in position of scholars generally on matter. Okay? Ibig sabihin, majority sa mga ulama. Okay? So, pinahihintulutan
para sa isang lalaki na maglinis ng kanyang sarili sa pamamagitan ng fadl o natitira o labis na tubig ng babae. Ito ang posisyon ng karamihan mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'i. Ayon sa pinakatamang opinion, isang naisalaysay na pananaw mula sa mga Hanabila na pinili ni Ibn Aqil at ito rin ang pinili ni Ibn al-Mundhir at ang posisyon ng mga scholar sa pangkalahatang usapin ay pumapanig sila sa bagay na ito mga kapatid. Now, anong katibayan? Anong proof? Merong proof mga kapatid sa pananampalataya sa hadith. Sa ulat ni Ibn Abbas radhiyallahu an, sinabi niya, "Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafna. Farad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda min. Faqalat ya Rasulullah, inni kuntu junuban." Faqala innal ma'a la yajnub. Ang isa sa mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naligo mula sa isang malaking mangkok. Malaking timba. Okay? Isang malaking palanggana. Isa sa mga asawa, hindi tunukoy kung sino sa mga asawa, mahalaga asawa niya. So, nais ng Propeta Muhammad sallam na magsagawa ng wudu mula rito. O try to imagine mga kapatid, naligo sa isang mangkok. Alam natin, kapag naligo sa isang mangkok, nandun nakasalop lahat yung tubig, di ba? So, dumating yung kanyang asawa. Sinong asawa niyang Propeta sallam? At ang Propeta sallam nais na magsagawa ng wudu mula rito. Okay? Mula rito mga kapatid, sa kanyang, sabihin natin, no, sa kanyang tinatawag na niluguan. Okay? Siguro, paano bang yung matitira, anyway. Siguro yung mangkok tapos mayroong ganun sila salok yung tubig. Pwede. Oh. Pero maaaring doon, may tubig doon na ginamit. Huwag gumaganon. Okay. Kaya sabi ng mama, sinabi niya sa kanya, "O propeta ng Allah, katotohanan ako ay nadungisan sa pagkipagtalik." Ibig sabihin, junub ako. Kasi galing sila sa pagtatalik. Wow, ang sweet. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung rules mga kapatid na pwedeng sabay magligo ang mag-asawa. Okay? Sabay na pwedeng magligo. Especially kapag either sila ay junub, nasa state of impurity. Maliligo sila mag-asawa. Okay? Ha? Kung junub pwede, how much more sa hindi junub? Di ba? Okay? Kaya sorry sa mga walang asawa dito. Ang propeta ay nagsabi, hindi nadungisan ang tubig. Nalma yun just. Ibig sabihin, hindi nadungisan ang tubig dahil lamang sa ikaw ay junub. You know? Okay. So sa ulat ni Ibn Abbas, radiyallahu anhu, silang dalawa, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maymuna. Ang Propeta sallam ay madalas na naliligo gamit ang tubig na natitira ni Maymuna. So ibig sabihin, yung tubig na ginagamit ni Maymuna, ayun din ang ginagamit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? So yun mga kapatid, hadith mula sa tinatawag na mga proof mula sa sunnah. Pangalawang katibayan, ang kanyang pagsasagawa ng wudu ay hindi nakakaapekto sa kadalisayan ng tubig. Kaya paano ito maalis ang kadalisayan ng tubig? Kasi minsan may mga nagsabi kasi na nagiging marumi dahil nga yung babae, lalo kapag mayroon sa menstruation, nagiging marumi, no? Walang ganyan. Diba? Yung pagwudu ng isang babae, hindi nakakaapekto sa kadalisayan ng tubig. So, paano maging marumi yun? Pangatlo, ang mga ulat tungkol sa hindi ka nais-nais sa paglilinis ng sarili sa pamamagitan ng labis sa paglilinis ng isang babae ay magulo at hindi mo bubuo ng matibay na ebidensya. Ang mga tunay na ulat ay yaong nagpapahintulot sa pagsasagawa nito at ito ang pananaw ng grupo ng mga imam ng fatwa. Okay? So yun yun. Sabi mga kapatid, pwede kayong maligo ng sabay, pwede kayong magwudu ng sabay, o di naman kayo pwede niyong gamitin yung pangwudu, yung tubig na ginagamit ng iyong asawa sa pagwudu. Okay? Matay. Matay. Alam mo, yes. Halimbawa, dalawa lang kayo. Wala kayo ng tubig. Tapos alam mo, matumi yung asawa mo. Ginamit na niya. Alam mo, dugyot talaga siya. Paano ginamit? Anong? Halimbawa, used water. Used water, okay. Good question, di ba? Okay. Na wala ng tubig. Wala ng tubig. Now, this is. Kapag, okay. Salita pala, Ustad. Alis ka na? Okay. So,
Pag ganyan, binibigyan mo talaga ako ng problema. No? Okay, sabihin natin, wala talagang ibang tubig. Okay, walang tinatawag na ano. Now, una-una, pagiging dugyot niya ba ay nakakaapit? Paano siya nagiging tinatawag na dugyot? Maruming-marumi talaga. Okay. Tapos tapos walang ibang paraan. Okay? Yes, go ahead. Okay, good question. Okay? So yun. No, may prinsipyo kasi. May prinsipyo na tinatawag na fiqh. Okay? Ibig sabihin ay nawawala, naalis yung tinatawag na mga bagay na di ka nais-nais dahil sa ito ay pangailangan. Dahil sa matinding pangailangan. Ang tanong kasi, dito ngayon, pangangailangan ba siya? Nasa sitwasyon ba siya ng pangangailangan? You know? But anyway, so, ang ating masasabi dito, if you feel na ito ay talagang, kasi sa tulad ng sabi ng mga ulama, batay sa prinsipyo na nakalagay sa hadith, diba, ng Propeta Sallam, once sa kapag dinilaan ng aso ang tubig ng isa man sa inyo, although hindi na babae, wala, kasi yun, di ba? Ustaz, paano maging mahirap yun? Paano maging ano yun? Paano maging madumi yun? Samantalang wala namang nagbago ng lasa, ng amoy ng asa. Di ba? So, ang utos ng Propeta Sallam na ibuhos ito. Ibuhos ito. Ibig sabihin, kasi pinangambahan na baka may bakterya na nakahalo doon, mikrobyo. Asanhin nun. So kung ganun po natin i-apply o i-kiyas, yung tinatawag na prinsipyo na yan. Although hindi naman siya tinatawag na aso, no? O mukhang aso. You know? Pero yung epekto nito, kasi bakit? Dahil sa dumi niya, maaari yung mga bakterya. Ay nakahalo doon, ika nga. Diba? Bakterya na sanay sa, alam mo yun, sa kanyang katawan, tapos ginamit mo yun, bilang use water, ginamit mo yun. Diba? Diba? So I mean, there is a proof for analogy for that. Okay? Meron tinatawag na ano. So we can use the analogy by, kasi yung implication kasi nung, kung bakit kasi yung illa, yung justification kung bakit inutos ng Propeta Sallam, na ibuhos yung bagamat hindi nagbago yung properties ng tubig, dahil sa tinatawag na maaring may mga bakterya, may mga maaring mga mikrobyo na nakaanda doon. Similarly, ganun din. Pwede mo siyang ikiyas, although magkaiba yung elements dahil ngayon tinatawag na aso yun, samantalang yun ay tao. Hindi yun natitinan yung elements doon, kundi doon sa tinatawag na effect. Okay? Eh dahil ito kapag halimbawa dugyot na dugyot, duming-dumi, tapos magsasagawa ng ligo, pag tinatawag na wudu, walang ibang tubig, walang ibang paraan, subalit, nangamba ka na baka may mga germs, microbio o bacteria na nakahalo doon, ay mas pinangangalagaan mo yung sarili mo, then use tayammum. Okay? You know? Okay. Alam mga kapatid, okay ba yan? Okay. So yun yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Tatanong ko na sana kanina. Ano yun? Okay. Panghuli tayo. Iyan natin ang tinatawag na panghuli na kung saan ay ito ay panghuli ng sa Al-Malus. Yes. 5.9 is a man in his wife performing ritual washing. Ano yung ritual washing? Ritual washing. Ang ritual washing, ito yung tinatawag na janaba. Ritual washing from a single vessel. Isang sisidlan. Okay? Ibig sabihin, igtisalul rajuli wa zawjatihi min ina'in wahidin. Okay? So, ibig sabihin, ang pagligo ng mag-asawa mula sa isang sisidlan, sanhi ng janaba. Ibig sabihin, pareho silang junub, tapos naligo sa isang sisidlan. So, kumbaga sa atin ngayon is shower. No? Kasi wala namang shower sa panahon noon. So, sa kanila, magligo noon, sisidlan. Kasi syempre, bakit? Kasi nga, putik yung nila, lupa eh. Diba? So, ang ginagawa nila ay, papatong sila sa isang sisidlan, tapos sabay na naliligo. Ang sweet. Okay? Ang sweet mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sabihin ko rin dito, dalawang tago ginagawa nila. Halika nga dito, nang kuruting kita. Kasi sabi nyo, dahil sa yung galing sa
Galing sa katawan ng lalaki. So what's the issue kung isang tabo ang gagamitin? Pagka wala ng talagang tubig, nasabihin ko sa asawa ko, sige, dyan ka sa ilalim. Alam mo kung kailan ka pa tumanda, kailan ka pa naging romantiko, no? Okay. Okay. So it is permissible for a man and his wife to perform ritual washing from a single vessel, and this is by the agreement of the four scholars of jurisprudence as well as being the choice of Zahiriya ibn Hazm. So ibig sabihin, ito ay pinahihintulutan para sa lalaki at sa kanyang asawa na magsagawa ng ritual na paglilinis o gusol mula sa isang sisidlan, at ito ay batay sa pinagnapagkasunduan ng apat na madhab. Okay, mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. Gayon din ito ang piniling position ni Ibn Hazm na isang Zahiri na iulat din na ito ay itinatawag na ijma. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, ito ay pwede. Kaya sinabi ng Tirmidhi, ito ang opinion ng karamihan sa mga fuqaha na walang mali sa lalaki at babae na nagsasagawa ng gusol mula sa isang sisidlan. Sinabi Al-Iraqi, ito ay naglalaman ng katibayan para sa karamihan ng mga scholar na walang mali sa lalaki na magsagawa ng wudu gamit ang labis sa tubig na ginagamit ng babae sa wudu. Ganun din sa kaso ng kababaihan at ganun din ay walang anumang mali kapag magsagawa silang dalawa ng wudu at gusul ng magkasama sa iisang sisidlan. Kasi sinabi ni Imam Nawawi na pagkasunduan ng mga scholar na pinahintulutan para sa lalaki at babae na magsagawa ng wudu at gusul ng magkasama mula sa isang sisidlan dahil sa mga naunang hadith tungkol dito. Kaya sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah tungkol sa mga kalalakihan at kababaihan na magkasamang naliligo mula sa isang sisidlan, ang mga scholar ay hindi pinagtatalunan ang pagpapahintulot nito. Kung ito ay pinahintulutan para sa mga lalaki at babae na maligo ng magkasama, kung gayon ito ay higit na pinahintulutan para sa mga lalaki na maligo ng walang babae o mga babae na walang laki na maligo ng magkasama o na maligo ng magkasama. Ito ay isang bagay na walang pagtatalo. Sino man ang hindi nagugustuhan na may ibang naguhugas na kasama niya, kung may pananaw na ang kanyang paglilinis ay hindi kompleto hanggang sa siya ay nagsasagawa nito ng mag-isa, ay tumaliwas sa pinagkasunduan ng mga Muslim at humiwalay sa grupo ng mga mananampalataya. Okay, sinabi ni Ibn Hajar, ang pagbatid, yun nga, anyway. So, anong proof mga kapatid sa bagay na yan? Anong proof na pwedeng maligo na magkasama yung mag-asawa kahit pa sila yung mga najunub? Ang proof ay mula sa authority ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi niya, kuntu agtasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi ina'in wahidin kilana junubun. Ang propeta at ako ay naliligo mula sa isang sisidlan noong kami ay kapwa nasa kalagayan ng janaba. Sa authority ni Aisha pa din na sinabi niya, kuntu agtasilu wa ana wa rasulullah sallallahu min ina'in baini wa bainahu wahidin fayubadiruni hatta aqul da'li qalat wahma junuban. At ako at ang propeta sallallahu ay naliligo noon mula sa isang sisidlan na nakatayo sa pagitan namin at mauuna siya sa akin. At sasabihin ko, bigyan mo ako ng pagkakataon. Parang sanabi mo na, hintayin mo ako. Wait for me. Okay? Wait for me. Sabay tayong maligo. No? Sinabi niya na pareho silang nasa kalagayan ng janaba. Okay? At yun sa authority ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu sinabi, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Maymuna kana yagtasilani min ina'in wahidin. Ang propeta at si Maymuna ay madalas na naligo mula sa isang palayok. Okay? Sabay naligo mula sa isang tinatawag na palayok. So, ibig sabihin, lahat ng ito ay pwede. Now, mga kapatid, Pag dalawang asawa, pagsabay yung tatlo. Do you think na papayag yung madalawang mag-asawa na gawin yun? Even sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Now, tandaan natin ang mga asawa ng propeta sila ang higit na nakakaunawa sa Sharia. Sila ang higit na may imas sa mga kababaihan ngayon. Sila yung huwaran ng lahat ng mga kababaihan. Maging ang iba sa kanila ay mistress ng paraiso. Subhanallah. And yet, hindi ginawa na sila na pagsabayin silang lahat sa isang pagliligo. Kasi silosa sila. Okay? Hindi nga sila pinagsabay na magkasama sa isang tinatawag na tahanan. Bagos iba-iba sila ng tinatawag na tirahan. Di ba? So yung mga asawa, sabi niya, ay hindi ustaz, gustong-gusto naming mag-asawa lahat yun. Una, dalawa yung asawa niyo, tatlo, gusto nila magkasabay.
Sinabi mo lang yan, pero sa mga puso nila ay may mga lihim na mga hinanakit at kung ano-ano man. Okay? Di ba? So hindi pwede. So dapat iwasan mo yung mga alam mo yun, magtutulak at saka magdudulot ng mga hinanakit sa pagitan nila. At huwag mong gawin yun. Okay? Kasi pag gawa mo yun, hindi ka mag-i-enjoy. Okay? Bakit may plano ka? Masyaallah. Now, dito pinaliwanag ng ilan sa mga ulama, yung another side, maliban sa tinatawag na usapin ng fiqh, na ito ay pwede. Di ba? Yun ay tinuruan tayo kung paano tayo makitungo sa ating mga asawa. Di ba? Hindi yung sa hadith, mga kapatid. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kasi bakit? Yung ganong gesture, isang malaking bagay yon para sa mga kababaihan. Merong malaking epekto yon when it comes to emotional. Diba? Emotional effect. Emotional benefit sa mga kababaihan. Kasi para sa kanila, yung malaking bagay yun, mga kapatid. No? Sa atin, kahit pa plastikan, okay, alam mo, nandidiri tayo ba, ganun mga, baka sabihin na, di ba ganun, alam mo, kaya mga gusto mo mag-isa ka lang, tapos gusto nang sabay, di ba? Yung mga, sa mga ibang pagkakataon, di ba? Pero sa kanila, gawin mo na lang yun, kahit pa hindi, pa kunwari, pero para sa kanila. Kasi para sa kanila yun, yung bagay na kung saan, kahit pa hindi totoo sa yung mga sinasabi mo, yung mga tinatawag na iniisip mo, yung mga ginagawa mo, pero para sa kanila, genuine yun. You know? Okay? Ha? Okay. Yung mga trace ang concept na yan, mga pag-ano lang po. Hindi lang pag-ano. Ibang mga pangkalahatan non-Muslim. No? Pangkalahatan ay non-Muslim. So yun yung mga kapatid. But of course, wala namang pagbabawal na sinaad na bawal mong gawin yan. Pero, logically speaking, mga kapatid, doon na lamang sa gawain ng professor. Alam mo kung pinag-aralan mo talaga yung sirang professor, paano yung kanyang mga kakikitungo sa mga asawa, physically, sexually, doon mapag-aralan mo na hindi talaga niya ginawa yun. Okay? Bagkus ang professor may mga turno yan Sa gabi na ito ay sa'yo. Sa gabi na ito sa'yo. Minsan sa isang gabi, sa isang pagkakataon, isang gabi lahat sila, dinalo na, lahat sila ay binisip ng professor lang para for sexual intercourse. Lahat sila. Pero, sa isa, ganun, binigyan ng hundreds times ang lakas ng professor lang kaya sa atin. Yes! Totoo yan. Subhanallah, kahit na yung pag-ayo na Pag-ayo na, gayon siya lang straight, 2 days. Ang tanso, sumulwisal. At pinagbawalan sa kanyang umma. Okay? Para sa kanya, pwede sa kanya yun. Sapagkat yan ay mayroon siyang pribilege binigay sa kanya ng Allah. Mayroon siyang tinatawag kayo. Nung siya tinanong, Ya Rasulullah, bakit mo ginawa yan? Sapagkat sabi niya, ako ay pinakain ng Allah, at ako ay pinainom ng Allah, at ako ay binigyan ng lakas ng Allah na hindi binigay sa inyo. Di ba? Subhanallah. Kaya gawin nyo sa sexual intercourse, gayon din. Meron siyang natatanging lakas na ipinagkalob sa kanya ng Allah na hindi ipinagkalob sa kanyang umma. Okay? Natural na lakas yung mga kapatid na hindi natik ng mga robos, mga mga tungkat ali, mga kung ano-ano pa. Okay? Yes, kung sakaling pumayag man yung dalawang babae na yan, kaya mo ba? Isada na. Kasi, isada yung sinari doon, kung competition yung dalawang babae na yan, kung competition na yan, kung nagsabay mo, nagalingan ko, talo ka. Talo ka. Kaya mo nang isipin. Okay, so Masisira ang buhay. masisir. Ba't man lagi siyang example? So mga kapatid, dito nagtatapos yung ating fiqh. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating pwede pag-i-erase bro. Allahu a'lam bishawab, subhanaka sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walang tanong bago tayo magano sa